Welcome to Learners Math TV. In this video, we're going to identify the values of A, B, and C in a given quadratic equation and solve quadratic equation using quadratic formula. For our first example, we have here a given quadratic equation, x squared plus 6x plus 8 equals 0. Ang unang-una na dapat natin munang gawin ay i-identify natin yung value ng A, B, and C. Ang value ng ating A ay mula sa numerical coefficient ng ating quadratic term, which is 1. At ang value ng B ay mula sa numerical coefficient ng ating linear term, which is 6. At ang C ay mula sa quadratic term, yan ay 8. Ngayon, maaari na tayong gumamit ng quadratic formula. Ito ngayon ang ating quadratic formula. Yung mga value ng A, B at C ay ilalagay natin yan sa loob ng quadratic formula. Okay. Kaya ito 6. Kasi yung value ng B ay 6. Value ng B ay 6, kaya ito ay 6 squared. B squared, 6 squared. So, minus 4 times A, ang A ay 1, kaya 1 ang nakalagay dito. Times C, kaya 8 ang nakalagay dito kasi ang 8 o ang C ay 8. Then, 2 times 1. Kasi ang nakalagay dito ay 2 times A. And our A is 1. Ngayon, pagkatapos nating mailagay ang lahat ng mga value na nakuha natin dito, let us now continue. Unahin natin muna yung nasa loob. So, 6 times 6 is 36. Negative 4 times 1 is negative 4. Negative 4 times 8 is negative 32. Then 2 times 1 is equal to 2. Tapos, i-process natin yung 36 minus 32. That is equal to 4. Kaya ang x natin ay equal na ngayon sa negative 4 plus or minus the square root of 4 all over 2. Ngayon, ang square root ng 4 ay positive and negative 2. Kaya ang x ay equal sa negative 6 plus or minus 2 all over 2. Ang gawin natin ngayon ay kunin muna natin yung positive o yung plus value na nandito. Kasi plus or minus yan eh. So, plus 2 muna. Ayan. So, magiging x is equal to negative 6 plus 2 all over 2. Kaya yan ay magiging negative 4 over 2. Kaya negative 6 plus 2 ay negative 4. Tapos, yung kabila naman, kunin naman natin yung minus. Diba? Plus or minus yan. So, dito naman, kunin natin ang minus. Magiging x is equal to negative 6 minus 2 all over 2. So, dahil ang negative 6 minus 2 ay negative 8, kaya ang x natin ay negative 8 over 2. Now, ang ating x sub 1 ay magiging negative 2. Bakit? Kasi yan ay 4 divided by 2 is equal to 2. Since yan ay negative, that is negative 2. Then, ang ating x sub 2, since yan ay negative, so negative 4 divided by 2 is equal to 4. So that is negative 4. Okay, so yan yung mga nakuha nating solution. Our x sub 1 is negative 2, and our x sub 2 is negative 4. For our second example, let us first determine the value of A, B, and C. So the value of A ay galing dito sa ating quadratic term, yan ay 2. Ang value ng B ay mula sa ating linear term, that is negative 3. At tandaan natin, isama po natin yung minus symbol or negative sign. Okay, then sa value ng C ay, ganun din, negative 2. Okay, now let us use the quadratic formula. Plug in natin lahat ng nakuha nating value. Okay, so B, ang ating B ay negative 3. Kaya nakalagay dito ay, di ba yan ay minus B or negative B? Negative, tapos negative 3. Plus or minus the square root of B squared. So that's the square root of negative 3 squared.
Yung b natin ay negative 3. Then minus 4. Ang value ng ating a ay 2. So, kaya 2 ang nakalagay dyan. Tapos ang value ng ating c ay negative 2. Kaya inilagay natin dito ang negative 2. And then, 2a is, ang a natin ay 2, kaya nakalagay dyan ay 2 times 2. Now, let us continue. Mangyayari dyan, since this is negative, a negative times a negative, it becomes positive. So, positive 3 na rito. Meron yan dyan invisible 1, that ibig sabihin yan, may negative 1 yan dyan. So, that is negative 1 times a negative 3 is a positive 3. So, plus or minus, ayan. And then, negative 3, quantity negative 3 squared is equal to a positive 9. And then negative 4 times 2 is negative 8. The negative 8 times negative 2 is a positive 16. All over 4. Kasi 2 times 2 is equal to 4. Now, unahin muna natin yung nasa loob ng radical symbol. Kaya ang kasunod na mangyayari dyan ay yung 9 plus 16 ay magiging 25. Ayan. So, next is, ang square root ng 25 ay positive and negative 5. Ayan. Kaya ang x ay equals sa 3 plus or minus 5 all over 4. Then, yung isang side o yung isang value ng pi ng x dito kasi yan ay plus or minus, so kunin muna natin yung plus. Ayan. Kaya yan ay 3 plus 5 all over 4. So 3 plus 5 is equal to 8 divided by 4. Tapos yung kabila naman, yung minus naman. Yung minus 5 or negative 5. So that is, ang x ay 3 minus 5 all over 4. So 3 minus 5 is equal to negative 2. Kaya yan ay negative 2 fourth. Okay. So, ang ating x sub 1 ngayon, since yan ay 8 divided by 4, our x sub 1 is 2. At ang ating x sub 2 naman, since yan ay negative 2 fourth, if we're going to reduce that in lowest term of a fraction, so ibig sabihin, ang x sub 2 ay equals sa negative 1/2. Okay, so those are the solutions na na-solve natin using the quadratic formula from our given quadratic equation. Okay, meron tayo dito ang given quadratic equation para sa ating third example. Kunin muna natin ang value ng A, B, and C. Ang value ng A natin dyan ay 1, ang value ng B ay negative 2, at ang value ng C ay 4. Gamitin natin ngayon ang quadratic formula. Okay, ilagay natin sa loob ng quadratic formula ang mga value ng A, B, and C. Okay, so yan ay negative 2 kasi ang value ng B ay negative 2. Ayan, negative 2, then negative 4 times A is 1. C is 4. And then 2 times A, and A is 1. So, dahil nailagay na natin lahat ng mga value, let us now continue. Okay, ito ngayon ay magiging positive 2 na kasi negative times negative is a positive. Then plus or minus, negative 2 squared is positive 4. Then negative 4 times 1 is negative 4. Negative 4 times 4 is equal to negative 16. Kaya yan ay naging 4 minus 16. Then dito ay 2 times 1. Okay, next. Okay, sa ating continuation, ito na. 2 plus or minus, ang 4 minus 16 ay equivalent sa negative 12. Tapos, ito ay magiging all over 2. Okay, next. Okay, dahil ito ay negative 12, pag ganyan, ang value na nasa loob ng radical symbol, meron tayong negative number, ang gagawin natin dyan, isi-simplify natin siya. Okay. How can we simplify that? So, gawin natin, i-factor natin yan. Dahil yan ay may negative, lagay natin ang negative 1 times 4 times 3. Bakit 4 times 3, hindi 6 times 2? Because we are trying to extract the square root. Okay? Of that number.
Okay, dahil ang 4 times 3, ang 4 ay perfect square. Kaya yun, napili nating factor. Okay, bakit naman naglagay tayo ng negative 1? Kasi yan ay negative 12. At sa imaginary number o yung tinatawag nating imaginary number o complex number, ang negative 1 o ang square root ng negative 1, ang value niya ay I. Ayan. Yan ang kanyang value, I. Or I, ang value ng I ay square root ng negative 1. Yung letter I ay nagre-represent sa square root ng negative 1. Kaya ilalagay natin dyan sa labas ang I, tapos itong square root ng 4 sa labas. Tapos, maiiwan sa loob ng radical symbol ang 3 because 3 is not a perfect square number. Okay, then all over 2. Then, kunin natin ngayon yung side na positive. May positive side dito to simplify our answer. So, 2 divided by 2 is 1 and 2 divided by 2 is also 1. Kaya matitira na lang dyan as our x sub 1. 1 plus I is square root of 3. So, ayan yung ating x sub 1. Ayan. 2 divided by 2, 1. 2 divided by 2, 1. So, hindi na natin susulat yung 1 dito. Invisible na lang yan. Kaya ito na lang ang natira. I is square root of 3. Then, sa kabila namang side, yung minus. Ayan. So, ganun din, ang ating x sub 2 ay 1 minus I square root of 3. So, 2 divided by 2 again, 1. Then, 2 divided by 2, 1. Kaya, ang ating x sub 2 ay, finally, yung 1 minus I square root of 3. Okay. Meron tayong kakaibang value ng x. Ang ating x sub 1 at x sub 2. Kapag ganyan ang situation, the given quadratic equation has no real solution. It means to say, etong mga figure na yan, o yung expression na yan, hindi yan kasama sa mga real numbers. Kaya nga ang tawag dyan ay complex number or imaginary number. Kaya masasabi natin that the given quadratic equation has no real solution. Okay, para sa ating pang-apat na halimbawa, meron tayo ritong x squared plus 4x minus 6 equals 0. So, una, kailangan muna natin kunin ang value ng a, b, and c. So, the value of a is 1, the value of b is 4, and the value of c is negative 6. Ayan, dito huwag tayo magkakamali dyan kasi pag dyan pa lang, mali na tayo, mali na lahat. Okay? So, gamitin na natin ngayon ang quadratic formula. Okay. So, i-plug in natin lahat ng mga value na nakuha natin, ang value ng A, B, and C. So, dahil ang value ng B ay 4, kaya 4 ang nakalagay dito. Diba? Negative B, kaya negative 4. Then, plus or minus, B is 4, kaya 4 ang nakalagay dyan. Then, negative 4 times A, so A is 1, and C is negative 6. And then, ayan, 2 times A, or 2 times 1. So, let us continue. Negative 4 plus or minus, 4 times 4 is 16, and then negative 4 times 1 is negative 4. Negative 4 times negative 6 is positive 24. All over 2. Ayan. So, to continue, x is equal now to negative 4 plus or minus, 16 plus 24 is 40. Kaya 40 ang nakalagay dyan. So, all over 2. Now, ang gagawin natin dyan, kasunod ay, itong 40, gagawin natin dyan ay i-factor natin. Gawin natin 4 times 10. Bakit 4 times 10? Bakit hindi 8 times 5? 40 rin naman yun. Bakit? Kasi we are trying to extract the square root. Kailangan yung isang factor niya ay perfect square number. So, ang 4 ay perfect square number. Kaya yan ang ating napiling factor. So, ilalabas na natin ngayon. Yung square root ng 4 ay 2. Kaya nandiyan na siya. So, magiging x is equal to negative 4 plus or minus 2 square root of 10. Now, okay, hatiin natin. Kunin muna natin yung plus. Kasi plus or minus yan eh. Ayan, ito muna.
Magiging x is equal to negative 4 plus 2 square root of 10 over 2. So, ang gawin natin, di ba, negative 4 divided by 2 is negative 2, tapos 2 divided by 2 is 1. So, wala nang nakalagay dyan, invisible 1 na lang. So, ibig sabihin, dito naman sa kabila, kunin naman natin yung minus. Dito plus, doon naman minus. Okay, so simplify natin yan. Yung x sub 2 natin, negative 4 divided by 2 is negative 2. Then, ito naman, negative 2 divided by 2 is negative 1. Kaya ito ay negative 2 minus square root of 10. So, yan ngayon yung ating mga value na nakuha. Yung ating x sub 1 ay negative 2 plus square root of 10 at ang ating x sub 2 ay negative 2 minus square root of 10. So, ang tawag natin dyan sa solution na nakuha natin ay the given quadratic equation has an irrational solution. Okay. Meron tayong irrational solution. Bakit? Kasi yung ating nakuha ay meron irrational number. Ibig sabihin, etong 10 kasi ay hindi perfect square number. Laging tatandaan, sa math ay hindi maaari na nanonood ka lamang. Upang maging mahusay, dapat lagi kang handa na mag-practice o magsanay.